Ay, makaupo na. Alive in the Spirit. Pag sinabing alive in the Spirit, ito pa yung ating buhay espiritual. Bilang mga mananampalataya, ay binigyan po tayo ng ating Panginoon ng pribilehiyo para mabuhay espiritual. Ang buhay espiritual na ibinigay sa atin ng Panginoon ay dinisign ng ating Panginoon para atin pong ma-enjoy habang tayo ay nabubuhay sa sanlibutan na ito. And we can only enjoy it by avoiding worldly enjoyment. Ibig sabihin po, pagka tayo ay nag-i-enjoy sa sanlibutan, sa mga pamumuhay baka sanlibutan, kailan po hindi natin may enjoy ang ating buhay espiritual. Kaya para ma-enjoy natin yung buhay natin espiritual ay atin pong i-avoid ang pag-i-enjoy sa sanlibutan. Ang hindi lang po maganda at nakakalungkot na pangyayari. Marami pong mga Kristiyano ngayon ang talagang nag-i-enjoy sa sanlibutan. At sigurado pag ang isang Kristiyano ay nag-i-enjoy siya sa sanlibutan, hindi niya nai-enjoy ang kanyang buhay espiritual. Simple lang naman po yan eh. Kung alin ang nai-enjoy mo, yun po yung buhay na meron ka. Ibig sabihin, pag nai-enjoy mo yung buhay sanlibutan, yun yung buhay mo. At hindi ka nakikitaan ng buhay espiritual. Pero bilang mga Kristiyano o mananampalataya ng ating Panginoon, ay atin din pong tingnan ano bang buhay meron tayo. Kasi nga, dito po sa ating talata, dito po sa verse 1, sabi rito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, ang sabi rito, but after the Spirit. Pag sinabing buhay sanlibutan, namumuhay po tayo sa laman. Ayan po. Pero pag sinasabing namumuhay tayo sa Espiritu, namumuhay tayo na tayo po ay pinangungunahan ng banal na Espiritu Santo. At ang buhay espiritu ay hindi po talaga natin magagawa sa ating sariling kakayahan. Hindi rin natin pwedeng gawin sa pamamagitan ng laman. Sapagkat ang laman ay laman at ang gagawin lang ng laman natin ay yung mga bagay para sa laman, para sa sanlibutan. Kaya po, ito pong talatang ito pong text natin na ito ay siyang magtuturo sa atin kung paano po natin magawang ma-enjoy yung buhay natin sa espiritu o spiritual life natin. At yung pag-i-enjoy natin sa sanlibutan ay pwede lang ma-extinguish. Ay ma-extinguish para bagang mawala yung ating pagnanasa sa mga bagay sa sanlibutan o yung pamumuhay sa sanlibutan kung i-desire po natin yung mga spiritual na bagay. At ito nga pong pag-desire natin ng spiritual na bagay ay atin pong makakamtan sa pamamagitan ng paghahanap natin ng pangunguna sa atin ng banal na Espiritu Santo. So, bilang isang Kristiyano o mananampalataya, naway po, yan po yung ating yan po yung ating panalangin na tayo po ay mapangunahan ng banal na Espiritu sa lahat ng ating landasin, sa lahat ng ating hakbangin, sa lahat ng ating ginagawa sa araw-araw upang sa ganon ay matiyak po na tayo po ay nabubuhay spiritual at may enjoy natin ang ating buhay spiritual. Those who are led by the Spirit are the ones who will enjoy their spiritual lives. Kung hindi po tayo pinangungunahan ng banal na Espiritu sa ating buhay, hindi po natin may enjoy. Di po ba yung gusto natin yung nag-i-enjoy tayo sa buhay natin? Marami sa atin nag-i-enjoy sa buhay sa sanlibutan sa pamagitan ng ating laman. Pero hindi po yan yung tunay na buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kung masaya ka man sa buhay mo sa sanlibutan, sa pamamagitan ng iyong laman, ay mag-isip-isip ka
Kapatid, ikaw ba ay totoong mananampalataya ng ating Panginoon? Dapat iwasan yung pag-enjoy sa buhay sa laman o sa sanlibutan sapagkat hindi nga po yan yung ibinigay sa atin ng ating Panginoon na buhay. Meron pong buhay espiritual. Yun po dapat nating pagtuunan ng pansin. At yung buhay espiritual din ay dapat nasisiyahan tayo, nag-i-enjoy tayo. Hindi yung napapansin ko pagdating sa mga gawaing espiritual ay marami pong nagpapabaya. Kung bakit nagpapabaya ay talagang ipinapakita lang na hindi sila nag-i-enjoy sa mga bagay na espiritual. Kasi kung ang isang mananampalataya nag-i-enjoy sa kanyang buhay espiritual, na-enjoy niya ang bawat mga gawaing espiritual. Hindi niya mapapabayaan ang mga gawaing espiritual. Hindi niya iiwasan yung mga gawaing espiritual. Kundi andoon yung pagnanasa na niya dyan siya lagi. Katuwing may gawaing espiritual. Yan po yung isang Kristiyano na nag-i-enjoy sa kanyang buhay espiritual. Masaya siya na nagpupunta sa mga pagtitipon, sa mga gawaing espiritual. Pero kung andoon yung sabi na lang natin, pag-ayaw, ay meron pong malaking question mark. Kasi nga, paano natin maipapakita na nag-i-enjoy tayo sa mga gawaing espiritual? Kung madalas naman pabaya tayo, kung madalas naman na hindi tayo nakakadalo sa mga gawaing espiritual. Pagka Miyerkules nga, alam niyo, pagka ang attendance namin dito, hindi pa umaabot ng 20. Hindi ko alam kung nasaan tayo. Bakit ganon? Sa ngayon, umaabot tayo ng almost 90 sa attendance natin sa umaga ng linggo. Pero hindi lang po yung umaga ng linggo, ang gawaing espiritual. May mga iba pang gawaing espiritual na kung saan andoon tayo dapat nagtitipon, nag-aaral ng salita ng Diyos. Nagpupuri sa ating Panginoon. Pero nasaan tayo? Nandoon tayo kung saan tayo nag-i-enjoy. What makes those who are being led by the Spirit to enjoy their spiritual lives? Yan po yung ating katanungan na ating sasagutin. Ano po ang dahilan para ma-enjoy ng mga mananampalataya yung kanilang buhay espiritual? So dito po sa ating talata, sa ating text, ay binabanggit po yung mga benefits. Benefits na siyang naging dahilan para ma-enjoy ng mga mananampalataya yung kanilang buhay espiritual. Una po na benefits is that they will be able to live righteously. Ibig sabihin, pag tayo po ay nabubuhay espiritual, pinangungunahan tayo ng banal na Espiritu Santo, ay magagawa po natin mamuhay ng isang buhay na matuwid. Pag sinasabing buhay na matuwid, maiwasan natin yung mabuhay sa kalikuan, maiwasan natin na mamuhay sa kasamaan, maiwasan natin na mamuhay sa karumihan. At ibig sabihin po, yung pamumuhay espiritual ay magre-resulta na nagkakaroon tayo ng isang buhay na matuwid. Sabi nga po rito sa verse 2, dito po sa Romans 8, hanggang 4 po ito, sabi sa verse 2 hanggang 4, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, and that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
So, isa pong advantage o benefit nga po ng isang pinangungunahan ng banal na Espiritu Santo ay magagawa niyang mabuhay ng matuwid. Paano ba yung pamumuhay na matuwid? Okay, na unang-una po, sinasabi ng banal na kasulatan, kaya nagagawang matuwid, ay namumuhay na matuwid kasi siya ay napakawalan na mula sa batas. Ibig sabihin sa pagkaalipin ng batas. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, doon sa mga sumasamba sa batas, doon sa mga sumusunod sa batas, sila po ay tinuturing na alipin ng batas. At ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang batas wala siyang magagawa upang gawing matuwid ang isang tao. Okay, for by the works of the law, sabi nga sa Titus 3:5, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Na ibig sabihin, wala pong magagawa ang batas upang gawing matuwid ang isang tao. Pag ginagawa lang ng batas, ipinapakita lang niya sa atin yung mga pagkakamali natin, ipinapakita lang niya yung mga pagkukulang natin, ipinapakita lang niya yung mga kasalanan natin. Pero hindi tayo kayang gawin matuwid ng batas. Kaya nga po yan po yung nagpapahirap sa mga tao ng Diyos doon sa Old Testament times. Kung saan sila po ay nakatuon sa batas, tinitignan nila ang batas at sinusunod nila ang batas. Pero, ang nakakalungkot po, hindi nila magawang sumunod sa batas sapagkat ginagawa nila sa pamamagitan ng kanilang laman at hindi ng banal na Espiritu Santo. At magpasalamat tayo sa ating Panginoon dahil nung tayo ay tumanggap sa ating Jesucristo, ibinigay sa atin ang banal na Espiritu Santo. Ang dahilan kung bakit ibinigay sa atin ang Espiritu Santo upang siya ang manguna sa ating buhay. At sa pamamagitan ng pangunguna ng Panginoon sa ating buhay, magagawa na natin na mamuhay na malaya sa batas. Ibig sabihin, hindi na natin titignan ang batas at susundin. Kundi sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu Santo, kung tayo ay nagpapaubaya sa Kanya, siya na ngayon yung gagawa para sa atin. Siya na ngayon yung susunod sa batas para sa atin. Kailangan lang natin magpaubaya sa pangunguna ng banal na Espiritu Santo. Ang tanong, nagpapaubaya ba tayo sa banal na Espiritu para sa ating buhay espiritual? Kasi kung sinasabi natin nabubuhay tayo espiritual sa pamamagitan ng sarili nating kakayahan, kalakasan, nagkakamali po tayo, hindi po natin magawa yan. Laging andyan yung gawa ng kasalanan na parabagang nandun pa rin tayo sa pagkaalipin ng batas. Sabi nga po rito sa Romans 6:18-22, being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. Yung made free from sin, parang napakawalan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kasi yun nga, yung batas, yun po yung nagsasabi sa atin, nagpapakita sa atin ng ating mga kasalanan. Yan lang naman ang ginagawa niyan. Walang iba. Okay? At sabi sa verse 22, but now, being made free from sin, ye become servants to God, ye have your fruits to holiness and to end everlasting life. So, katapos mapakawalan tayo mula sa pagkaalipin ng kasalanan, sabi rito sa verse 22, ay tayo na ngayon ay naging servant ng Panginoon. Ibig sabihin po, being servant ng Panginoon, ang nakikita na sa atin ang isang buhay na may kabanalan, isang buhay na matuwid. Yan po yung makikita kung tayo po ay inaalipin na ng ating Panginoon. Ibig sabihin, inaalipin ng Panginoon, tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu Santo. Kung ano ang nais ng banal na Espiritu Santo, yun po yung nagagawa sa buhay natin. Na magre-resulta ng isang buhay na matuwid, isang buhay ng may kabanalan. Freed from the law.
So, ayan po yung isa sa mga bagay kung bakit sinasabi they will be able to live righteously. Not only freed from the law, but kept from the curse of the law. Tayo pa ay nailayo na mula sa sumpa ng batas. Ano ba yung sumpa ng batas? Sabi rito sa verse 3, sabi, for what the law could not do, and that it was weak through the flesh, God sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin and the flesh. So merong sinasabi, for what the law could not do. Ano ang hindi magagawa ng batas? Ayan po yung gawin tayong matuwid. At ito na nga po yung nangyayari sa pamamagitan ng pangunguna sa atin ng banal na Espiritu Santo. Sisilayan sa atin ang buhay na matuwid. Kasi inilayo tayo mula sa curse. Yung curse ng batas ay yung kasalanan. So tayo na ngayon ay napalayo. Inilayo sa sumpa ng batas. Yung sumpa ng batas ay kasalanan at hindi lang kasalanan kundi yung kaparusahan na bunga ng kasalanan. At ang sabi nga ng Biblia, kung nagkasala ang isang tao, siya ay dapat mamatay. Ibig sabihin po, meron pong curse na nangyayari. Meron pong curse na kaakibat yung kasalanan. Yan nga po yung dulot ng batas sa atin. At yan po yung natanggal o mawawala sa atin. Tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu, kundi ang nakita nga sa atin ay yung buhay na matuwid. Kaya salamat tayo sa ating Panginoon. Dahil ito na nga po, yung sinasabi rito sa verse 3, for what the law could not do in that it was weak through the flesh. Ano ba yung weak through the flesh? Na ano mang gawin natin sa pamagitan ng ating kakayahan, ng ating laman, hindi natin kayang sundin ang batas. Malinaw po yan. Okay. At yan yung ginawa ng mga Old Testament saints. Pero lahat sila nagkulang. Lahat sila ay sumuway sa batas. Dahil ang sabi nga ng banal na kasulatan, masunod man yung siyam doon sa batas. Halimbawa sa 10 Commandments. Masunod mo man yung siyam, masuway mo yung isa, nasuway mo na lahat. Kung ganun pala, bakit may batas pa? Maring sabihin natin, kung yan pala ay curse, nag-aalipin sa atin upang manatili tayo sa kasalan, bakit mayroong batas na ibinigay sa atin? Ang gawain ng batas ay upang ipaabot lang sa atin, ipakita sa atin yung ating mga pagkakamali at pagkakasala. At pangalawa, hindi lang ituro tayo sa mga mali at pagkakasala natin, kundi ituro tayo doon sa solusyon. At ang solusyon sa kasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi rito sa ating text, sabi rito, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemn sin in the flesh. So yun, sinasabi niya, ipinadala niya yung kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo. Siya po yung solusyon. At siya rin yung tinuturo ng batas sa atin. Okay? So, meron kasing sinabi rito saan ba yung, sa Ephesians ba yung? I'm sorry, tignan ko lang, gusto ko lang makita. Hindi pala.
merong sinasabi, nakalimutan ko, for the law was our schoolmaster. Sinabi sa Bible yan eh. Hanapin ko lang kung kuwan. Pero kung may nakakaalam sa inyo, tulungan niyo ako. Galatians. Okay. So, tama. Thank you, thank you. Sabi rito, sabi sa verse 21 muna, is the law then against the promises of God? Ayan na nga po. Labag ba sa mga pangako ng Panginoon ang batas? So, batas pinag-uusapan dito. Sabi rito, God forbid. For if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law. Sabi niya, kung meron mang batas na magbibigay sa atin ng buhay, magpapatuwid sa atin, magpapabanal sa atin, dapat ang katuwiran ay sa pamamagitan ng batas, ang sabi niya. Pero hindi nga yun yung dahilan kung bakit tayo magiging matuwid. But the scripture, sabi sa 22, concluded all under sin. Yan ha. May batas na nagsasabi sa atin, nagpapakita sa atin ng kasalanan natin. Pero ang sabi rito, all under sin. Lahat ay nasa ilalim pa rin ng kasalanan. Kahit sumusunod sa batas. Kasi nga, mayroong nasusuway pa rin sa batas. Ayan po yung dahilan dito. And sabi rito, but the scripture had concluded are under sin that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe Him o that believe. Ano yung promise na yan? Dito sa 22, but before faith came, we were under the law, wrapped up in the faith, which should afterwards be revealed. Ang tinutukoy dito na na ibibigay sa atin sa mga sasampalataya o sa mga sasampalataya sa ating Panginoon Kristo ay yung pananampalataya. Okay? Kaya ang sabi nga rito, but before faith came, we were kept under the law. Ayan na nga po, before faith, ito yung binabanggit na ibinigay sa atin. Na bago tayo maging mananampalataya, tayo po ay parang nakakulong sa ilalim ng batas. Ayan po. At ano ang sinasabi rito? That we might be, we were kept under the shut unto the faith. Kung bakit nakakulong tayo? Kasi yun po yung naging hadlang para tayo ay mabuhay sa pananampalataya sa ating Panginoon. At ayun na nga po yung problema nung nakaraan, nung Old Testament times, puro batas na lang, wala nang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sila nagkulang sa ating Panginoon. Pero salamat sa atin, tayo po ay mapalad sapagkat inilagay tayo sa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon. Ginawa niyang malinis yung daan natin para sa pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. At tingnan nyo ngayon kung anong binabanggit dito sa 24. Sabi rito, wherefore the law was our schoolmaster. Ano ba yung schoolmaster? Bali, ang ibig sabihin, tagapagturo. Okay. At anong ginagawa niya bilang tagapagturo natin? Sabi rito, to bring us into Christ. That we might be justified by faith. Nasabi ng batas, wala akong magagawa para ikaw ay mapatuwid. Hindi kita kayang iligtas mula sa iyong mga kasalanan. Hindi kita maging matuwid ang sabi ng batas. Pero mayroong solusyon. Ituturo ko sa iyo. Tagapagturo nga eh. At ang solusyon ng iyong kasalanan ay ang Panginoon Kristo. Doon ka sa Kanya pumunta, lumapit. Ayan po yung sinasabi ng batas sa atin. Kaya po, mula nung tumanggap tayo sa ating Panginoon Kristo, ibinigay nga sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. At huwag po nating maliitin ang gawain ng banal na Espiritu sa atin. Because bigyan natin ng pristine pagpapahalaga. Pangunahing pagpapahalaga
yung pangunguna ng banal na Espiritu sa atin. So that we will be able to live righteously, freed from the law, from the curse of the law, and able to fulfill the law. Yan din ang dahilan para tayo ay makasunod sa batas. Kailangan natin ang pangunguna ng banal na Espiritu sa atin. Sabi nga dito sa verse 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Ang sabi riyan, ano ba yung fulfilled? Matupad. Yung katuwiran ng batas ay masunod sa atin. Ang sabi riyan, okay? Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Pero matutupad lang hindi sa pamagitan ng ating sariling kakayahan, ng ating sariling kalakasan, sa ating karunungan, sa ating sariling pangyarihan. Yun po yung flesh na sinasabi riyan, kundi but after the Spirit. Kung tayo ay matututo na magpaubaya sa banal na Espiritu Santo. Malinaw din po yan sinasabi nga ng ating Paiso Kristo doon sa John chapter 15 verse 5. Madalas nababanggit, sabi roon, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ang sabi, ye can do nothing. Kung pinag-uusapan dito yung buhay espiritual natin, na kung wala ang Panginoon sa atin, wala yung pangunguna ng Panginoon sa atin, wala tayong magagawa. Hindi tayo makakasunod sa batas ng ating Panginoon o sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga, sa ating pagsunod sa salita ng Diyos, lagi nating kilalanin ang pangunguna at presensya ng Panginoon sa atin. Pasalamatan natin ang ating Panginoon kung tayo man ay nakakapamuhay ng ating buhay espiritual. Huwag yung sarili natin ang tignan natin. Sabihin, kaya ko kasi nagmamayabang pa. Minsan, hindi po. Laging i-recognize natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa atin. Kung tayo ay talagang magpapaubaya sa Kanya, hingin na pangunahan tayo sa ating mga landasin sa araw-araw. Gagawin po yan ng Panginoon. Kasi yan nga yung purpose kung bakit nasa atin ang banal na Espiritu. Pero, kung pairalin natin yung ating sariling kaalaman, kakayahan, sabihin, kaya mo yan, Cesar. We will fail. Yan po yung katotohanan dyan. Kasi, sabi nga, for without me, ye can do nothing. Without the leading of God, wala pong makita sa atin na buhay espiritual. They will be able, or we will be able to live righteously. Second benefit enjoyed by those who are being led by the Spirit is that they will be able to focus on spiritual things. Ang isang pinangungunahan ng banal na Espiritu ay makakapag-focus sa mga gawain espiritual o sa mga bagay na espiritual. Ibig sabihin, pag nakapokus tayo sa mga gawain espiritual o sa mga bagay na espiritual, mawawala yung focus natin sa mga bagay sa sanlibutan. Sabi po rito sa verse 5 to 7, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither can it be. Makakapag-focus po tayo kasi mabibigyan po tayo ng mga cravings for spiritual things. Ano po yung cravings? Naunawan niyo ba yung cravings? Ano yung cravings? Ha?
gustong-gusto, ano pa, yung talagang para bang yung naglalaway tayo sa isang bagay. We crave for something, sabi riyan, naglalaway, yun po yung dalasan binabanggit sa Tagalog eh. Okay. So, ibig sabihin, ganun po dapat ang dadamay natin pagdating sa mga bagay espiritual. Okay. At yan mangyayari kung nakafocus tayo sa mga bagay na espiritual. Bibigyan tayo ng cravings. Ako nga lang yung pagpunta sa mga mission, bagamat iniisip ko minsan, parang sinasabi ng diablo, huwag na kayong pumunta, magastos. Sayang lang yung gastos nyo. Pero hindi, pinakita rin sa akin ang yung kalagahan ng pagmimisyon. Kaya nga kahapon, sumaglit kami ni Brother Sherwin kasi hindi man nila gustong ipagamit yung lupang sinasabi ko noon. Pero ang inisip ko, may mga iba pang lupa doon na bakante. At yung nung pumunta kami, ang sabi, kailangan kausapin niyo si Kapitan kasi siya nagmamay-ari niyan. So hindi nila sinabi sa akin yan noon. Ang sinabi lang niya, punta niyo si ganito, siya nagmamay-ari. Pinuntahan siya, sabi niya, hindi, si ganito, ganito ang kausapin niyo. Parang pinagpapasahan lang noon, pero ito, nagkakaisa sila, si Kapitan daw. O sige, sabi ko sa pagbabalik namin, dadaan kami kay Kapitan. Hahanapin namin kung saan si Kapitan upang kausapin. Okay. So, ayan po yung nangyari. At bagamat wala pang PNT yung mga naipon kahapon kasi may mga ginagawa rin yung mga tao roon. Siyempre, may trabaho sa bukid. Nakikita ko, matsisipag yung mga tao roon. Talagang nagtatrabaho sila. Okay, yung ang isa na ma-attend, dinala kami doon sa kanila. Aba, pinakita sa amin yung napakaraming taniman nila ng abukado. Ilan bang puno yung abukado nyo? Sabi ko, may 1,000 siguro. Talagang marami. Hindi lang ko lang makita dahil pababang ganyan. Siyempre, mga puno na yung nandito sa paligid, hindi na makikita yung nasa baba. Pero yung sabi niya, maya-maya nagpipitas na ng abukado. Sabi ko, pwede na ba yan? Hindi, pwede na ito. Sabi, siya naman yung may tanim, siya nakakaalam eh. Yung nga lang, mga ganito lang kalalaki. Okay, pero meron akong tinitignan doon yung mahahaba. Pagka mahahaba yan, lalaki yan. Yung nga lang, mga Agosto pa siguro maaani. So, aywan ko lang kung sana mahinog yung ibinigay na avocado riyan, marami-rami rin yan. Ay, i-blender natin yan, gagawin natin ice cream. Kung hindi naman, pwede naman kainin na ganun, pagka lagyan na ng asukal, okay na. Okay. Pero alam niyo po, kung bakit kahit magastos ang pagmimisyon, yung pong cravings pa, hindi ko talaga kayang tanggihan ang pagpunta sa misyon. Hindi ko, kasi I feel guilty kung hindi ako makakapunta. Kasi nga nakikita ko ang gawain pagka pinabayaan, iniwan, ay talagang hindi magpa-prosper. Kaya kahit papano, napupuntahan regularly para sa ganun ay meron prosper yung gawain. At hindi lang yun, pati yung relasyon sa mga na kapangaralan o mga inaalagaan ay nagpa-prosper din. Kasi nagiging mas closer na ngayon sila dahil sa napupuntahan sila. Okay. So hindi naman kami nanghingi ni Sherwin ng abukado pero nagbigay na lang sila. Kaya nakita ko dahil medyo marami yung ibinigay, siguro may 20. Hindi ko lang kung may 20 piraso. So, nung tinanggap ko, inabutan ko rin siya kahit papano. 100. Pastor, hindi na. Hindi na, sige na. Kasi, ako nasanay ako at natutunan ko na yung prinsipyo na sinasabi ng banal na kasulatan, prinsipyo that it is more blessed to give, tama ba yun? Than to receive. Yan lagi yung nasa isip ko. Kaya kung magbigay sa akin, parang hindi maganda,
na tignan. Gusto ko rin magbigay din sa kanila para yung blessing. Meron din sila. Okay? So, meron din meron din ako, meron din sila, pinagpala sila dahil nagbigay sila, papalain din ako dahil magbigay din ako. Ganun po, hindi lang yung basta tanggap lang ng tanggap. Nung naglalakad na kami, pabalik na doon sa pinagba-Bible studyhan namin, may nakita akong kawayan. Ang gaganda kasi nung labong. Okay, ang ganda ng mga labong Gusto niya, pastor, sige, tawagin ko yung para kunin. Tumawag na naman. Si isa lang, sabi ko, hindi, dalawa na. Pero gusto ko ibigay lahat yung 4 na labong eh. Andiyan pa yung isa, hindi ko pa nagagayat. Okay. Pero alam niyo po, hindi ko po maitatwa sa inyo yung aking cravings. Yung talagang gustong-gusto ko yung gawin kung ano yung mga ipinapagawa sa akin ng ating Panginoon. At ito po ay mga gawaing espiritual. At iyon po yung mangyayari if we are being led by the Spirit. We will be able to focus in spiritual things, having a cravings for spiritual things, having a peaceful life. Ibig sabihin, isang nakapokus sa buhay espiritual o sa mga bagay na espiritual ay bibigyan din ng Panginoon ng isang mapayapang pamumuhay. Kasi ito, tingnan natin sa verse 6. For to be carnally minded is death. Alam mo yan? Kung ang inisip natin lagi ang mga gawain ng laman, mga bagay sa sanlibutan. Ang sabi rito, death. Kaguluhan, anuman, mga may kinalaman sa matayan. Okay? So, pero ang sabi rito, but to be spiritually minded is life and peace. Pag tayo ay nakapukot sa mga bagay na espiritual, buhay at peace ang sinasabi rito. Ibig sabihin, makakabuhay tayo ng mapayapa. Sino ba sa inyo ang gustong mabuhay mapayapa? Kasi matatanggal yung mga bagay na nagpapagulo sa buhay natin, sa isip at puso natin. Ang nagpapagulo sa buhay, sa isip natin, sa puso natin ay yung mga bagay sa sanlibutan. Kung ano-ano mga naiisip natin, mga pinoproblema natin. Pero pag nakapokus tayo sa mga bagay na espiritual, makakalimutan natin yung mga iniisip natin sa sanlibutan na nagpapagulo sa ating puso at isip. Kakaroon tayo ngayon ng kapayapaan. Walang alalahanin. Kasi lahat ng bagay ay isinanggunin natin, pinagkatiwala natin sa ating Panginoon. So ganun pang mangyari pagka tayo pinangunguna ng Banal na Espiritu Santo. Sino sa atin ang gustong mabuhay ng may kapayapaan? Ang kapayapaan ay tanging sa Diyos lang nanggagaling. At ayon sa banal na kasulatan, if we are spiritually minded, ang meron po tayo ay life and peace. Wow, na hindi maibibigay sa atin ng sanlibutan na ito. Ako lang minsan medyo nagugulo kasi sa kapapanood ko sa YouTube tungkol sa nangyayari sa politika sa ating bansa ngayon. Sabay, concern naman tayo kasi citizen tayo rito, hindi maiwasan yan eh. Pero sana nga hindi na ako manonood ng mga pangyayari sa mga politics sa ating bansa ngayon. Minsan, nasasaktan pa ako sa mga nangyayari. Pero sabi ko, di naman dapat talaga ako nakukuhan pa dyan. Pero talagang nasanay na kasi ako mula noon pa, nung wala pang YouTube, wala pang Google. Halos araw-araw, bumibili ako ng dyaryo. Para lamang mo subaybayan lahat, sports, politics, mga kaganapan dito at sa ibang bansa. Pero ngayon, wala nang dyaryo, hindi na ako bumibili. Wala na rin kaming television. Kaya dito. Okay. Kaso nga lang, minsan naapektuhan ako. Okay. So, minsan ibinubuwas ko na lang yung sarili ko sa pagre-relax. Okay, so, have the cravings for spiritual things, have a peaceful life. And thirdly,
when we were focused or we are focused on spiritual things, we will be able to live peace with God. Ibig sabihin yung ating pamumuhay andun talaga makikita, masisilayan na tayo ay at peace with God. Tingnan nyo kung anong sinasabi rito sa verse 7. Ay, saan ba yun? Verse 8. Meron, dito sa verse 7. Verse 7 ito, sabi rito, because the carnal mind is enmity. Enmity against God. O verse 7 yung nakalagay doon, ano? Okay, binago ko pala. Ginawa kong 7 talaga. Sabi rin, because the carnal mind is enmity against God. Ano ba yung enmity? Matindi ang galit, puot. Okay. Ang isang Kristiyano o isang mananampalataya na karnal, wala nang iniisip kundi ay mga bagay patungkol sa flesh, ay enmity against God. Ayun po yung binabanggit dyan. So, pag enmity, walang peace sa Panginoon. Ano ba yung peace sa Panginoon? Hindi po kapayapaan ang pinag-uusapan dito sa peace na ito. Yun pong magkasundo, ibig sabihin. Okay? Na kung tayo naman ay nakapokus sa mga bagay na spiritual, sapagkat tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu Santo, natitiyak natin at nasisiguro natin na maayos po yung relasyon natin sa ating Panginoon at hindi po galit sa atin. So makita natin kung ano ang ibinubunga pagka ang isang tao o mananampalataya ay namumuhay sa laman. Enmity. Pagkamuhi laban sa Diyos. Ito po yung binabanggit dito. Parang sabihin, hindi naman ako namumuhay sa Diyos eh. Sabihin natin yan. Pero dahil sa buhay natin na against sa kalooban ng Panginoon, yun po yung resulta niyan. Yan po yung magiging kalalagayan natin. If we live in the flesh, we are at enmity with God. O para maiwasan yan, anong dapat natin gawin? Mabuhay tayo sa Espiritu. Simple lang yan. At yung enmity na yan ay maiko-convert doon sa pakikipagkasundo sa ating Panginoon. So, yan po yung isa sa mga benefits that we are going to enjoy. We will be able to live righteously. We will be able to focus on spiritual things. And thirdly, we will be able to please God. Yan po yung isa sa mga benefits na makakamtan natin if we are being led by the Spirit. Yung ma-please natin ang ating Panginoon. Okay? So, alam nyo, isa rin na tawag dito, blessing. O isa rin na ano to? Hindi naman isa rin na advantage, sabihin na lang natin, yung atin ma-please ang ating Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na dahil Kristiyano na tayo, dahil mananampalataya na tayo, automatic na mapi-please natin ang ating Panginoon. Hindi po yan automatic. Okay? So, nandoon lang sa atin yung kakataon na ma-please ang Panginoon, pero meron pong mga prerequisite para ma-please natin ang ating Panginoon.
At yan nga po, kailangan tayo ay pangunahan ng banal na Espiritu Santo. Dito po sa verse 8 hanggang 11 o hanggang 11. Ang sabi po rito, so then they that are in the flesh cannot please God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. So, ano ba ang bakit masasabi na atin mapi-bless o magkaroon tayo ng kakayahan upang ma-please ang ating Panginoon? Okay. So, unang-una po ayon sa banal na kasulatan, we will be able to please God because we are considered as His property or ownership. Those who are His can please God. Yun po yung ilagay ko rito, no? Yun po yung sinasabi ng Biblia. Kasi sabi nga sa verse 11 or verse 9, but we are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in us. Now, if any man have not the Spirit of God, he is none of his. Sinasabi rito na yung mga walang Espiritu ng Diyos, hindi sila pag-aari ng Diyos. Ang tanong, sino ba ang merong Espiritu ng Diyos? Ang mga mananampalataya. Pero hindi po, dahil meron na tayong Espiritu ng Diyos, ay automatic napiplease na natin ang ating Panginoon. Mangyayari lang yan pag tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. Kasi sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, siya yung kikilos sa atin upang sa ganoon ay gumawa tayo ng mga bagay na nakakalugod sa ating Panginoon. Ang ating laman kasi, ang lahat ng gagawin niya ay taliwas sa mga bagay na ikalulugod ng Diyos. Ibig sabihin lang, ang lahat ng gagawin lang ng ating laman ay mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Kasi ang gawain ng laman ay mga bagay na kasalanan. So, kaya nga, but dito sa verse 8, sabi rito, o sa verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. Wow. Pinapaalala sa atin na sa Espiritu sa tayo, nananahan sa atin ang Espiritu Santo, dapat lang din na kumilos ang banal na Espiritu sa atin. At para makakilos ang banal na Espiritu sa atin, hayaan natin siyang manguna sa atin. Ipanalangin natin na siya yung gumawa, kumilos sa ating buhay. Siya yung manguna sa ating buhay. Kaya ipinapanalangin po yan, hinihingi sa ating Panginoon. Okay, hindi yung iniisip na nasa akin ang banal na Espiritu. Alam ko naman gumagawa sa akin yan eh. Pero, makikita mo rin sa iyong sarili kung talaga bang ang banal na Espiritu ang nangunguna sa iyo. Kung ang ginagawa mo naman ay yung mga kalooban ng laman at hindi yung kalooban ng ating Panginoon. Ganon din, kung hindi mo naman yung pinapanalangin na mangyayari, walang. Kasi ang pagpapaubaya sa banal na Espiritu, para pangunahan tayo ng banal na Espiritu, kailangan ating hingin yan sa pamamagitan ng panalangin. Halimbawa, sa umaga, nagising tayo, nanalangin tayo, hingin natin sa Panginoon na pangunahan tayo. Yan kung nananalangin tayo. Kayo ba'y nananalangin? So those who are His can please Him. Secondly,
Hindi lang yung mga kanya, sinasabi rito, those who are indwelt by the Spirit can please Him. Yan. Sino man na pinananahan ng banal na Espiritu ay andun sa kanila yung kapangyarihan at kakayahan upang i-please ang ating Panginoon. Kaya sabi rito sa verse 9 o verse 10, and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Ayan. Yung flesh na gumagawa ng kasalanan, patay ang sabi riyan. Dahil sa pangunguna sa atin, o dahil sa nakatira sa atin ang banal na Espiritu. Okay. Sabi rin dito, but the Spirit is life because of righteousness. Buhay na buhay tayo espiritual. Sa pangunguna o pagtahan sa atin ng banal na Espiritu Santo. Kaya kung buhay tayo espiritual, kailangan lang na talagang hayaan natin na manguna siya sa atin upang makita sa ating mga kilos, sa ating buhay, ang spiritual life na nais ng ating Panginoon na masilayan sa atin. So tayo lamang na mga anak ng Diyos indwelt by the Spirit is able to please God. Yung mga hindi mananampalataya, gaano man sila karelihiyoso, ay sabihin natin, mabubuti ang kanilang gawain. Kasi meron naman mananampalataya na talagang ay hindi mananampalataya na sabihin natin mabait. Pero dahil hindi sila mananampalataya, wala sa kanila ang banal na Espiritu, hindi sila pinanguna ng banal na Espiritu, kahit kailan hindi nila mapiplease ang ating Panginoon. Tayo bilang mga Kristiyano, isa yan sa mga bahagi ng buhay natin habang tayo nabubuhay dito sa mundong ito. Iniligtas tayo ng Diyos, nananatili tayong buhay dito upang sa pamagitan ng buhay natin ay atin pong bigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Hindi po yung bigyan ng kasamaan. Okay. Bagamat nagagawa pa rin natin yan, pero kung tayo ay nakapokus sa mga bagay na espiritual, mas nangingibabaw yung paggawa natin ng mga bagay na nakakaluwalhati o nakakalugod sa ating Panginoon. So, we will be able to please God. And those who are His can please Him. Those who are indwelt by the Spirit can please Him. And thirdly, those who are quickened by the Spirit can please God. Ibig sabihin, hindi po sapat lang kasi na nakatira sa atin ang banal na Espiritu, kung hindi man tayo kinukweken ng banal na Espiritu. Ano bang ibig sabihin ng quicken? Pinapakilos. Mahalaga na ang banal na Espiritu magpakilos sa atin. Kaya alam nyo, madalas sinasabi ko rito sa pulpitong ito, lahat ng mga nakikita natin dito, maaring tayo yung ginagamit na instrumento ng Panginoon, pero nagawa ang lahat ng nakikita natin dito dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu sa atin. Hindi siya kumikilos lang na hindi gagamit ng mga instrumento. Tayo yung instrumento kung bakit nandito ngayon tayo. Kung bakit meron tayong ganito na bilang dito. Okay. So, natutuwa nga ako may mga nag-invite ng kanilang mga kaibigan, kakilala, dinadala rito, nawabahagi na ng ebanghelyo ng ating Panginoon. At yun din yung dahilan nagiging mananampalataya sila kasi may nagdala. And kung hindi ko pwedeng sabihin lahat ng nandito, dinala ko. Wala. Ito po ay tulong-tulong natin na gawain. Kaya nga kung bawat isa sa atin ay mag-anyaya, mag-akay ng kaluluwa, alam niyo po, lalo pa tayong dadami rito. Okay? At tayo man ay naging instrumento na nag-akay tayo, nag-imbita tayo na makakilala natin kamag-anak natin at yan ay na-save yung mga dinala natin.
Kaya nakarating dito yung mga kakilala natin, kamag-anak natin, kasi pinakilos tayo ng Panginoon upang mag-invite o magbahagi ng kanyang ebanghelyo. O minsan nga, lagi natin naririnig, mag-akay tayo ng kaluluwa, mag-invite tayo. Pero bakit tayo hindi nag-invite? Kasi hindi kumikilos ang banal na Espiritu sa atin. Ano yun? Hindi tayo kinikilos. Yan. Ayaw natin eh. Ayaw natin magpaubaya. Ayaw natin na tayo pangunahan ng banal na Espiritu Santo. Pero ang sabi nga rito sa verse 11, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Han? Yung banal na Espiritu na nandito sa atin, dahil hiningi natin na pangunahan tayo sa ating buhay, siya ngayon magpapakilos sa atin upang gawin natin yung mga bagay na kaaya-aya, kalugod-lugod sa ating Panginoon. Nagpunta natin sa bahay-sambahan, kaya tayo nagpunta because God quickened us to go there. Doon may mga pumupunta rin naman sa bahay-sambahan na hindi kinikilos ng banal na Espiritu. Punta sila sa kanilang sariling discretion kasi kailangan. Yun. Okay, o kaya nakaugalian na nila na pumunta. Okay. Pero iba po yung pumupunta tayo masaya sa bahay-sambahan dahil tayo po ay kinilos ng banal na Espiritu at idinako. Ayan. Idinako ka, sa pagdako mo, andoon masaya ka, daladala mo yung mga kaloob mo sa ating Panginoon. Okay. Andoon masaya ka, naisip mo, makikita mo na naman yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Masaya ka pupunta sa bahay-sambahan ng ating Panginoon dahil makakapakinig ka na naman ng salita ng ating Panginoon. Makakakain ng mga bagay na espiritual o pagkain espiritual. At yun na nga po, those who are quickened by the Spirit can please God. So lahat po ng gawain natin sa pamagitan ng pagkilos sa atin ng banal na Espiritu ay kaaya-aya at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yan po yung ating tatandaan. Lahat naman ng ginawa natin na wala yung pagkilos ng banal na Espiritu. Sabi natin, nag-soul-winning tayo. Nag-akay tayo ng kaluluwa. Okay. Pero yan ay dahil sa laman. Ibig sabihin lang din yan, hindi mapiplease ang Panginoon doon. Kasi walang pagkilos ang banal na Espiritu sa atin. Naunawaan niyo po ba? Kaya nga po, mahalaga na bigyan natin ng pahalaga yung pagkilos ng banal na Espiritu sa atin. Hilingin natin. Gamitin tayo. Kilusin tayo. Magtrabaho sa atin ang banal na Espiritu. Gamitin tayong instrumento para sa kanyang kapurihan, kaluwalhatian at kaluguran. Ito po yung mga benefits that we enjoy if we are being led by the Spirit. We will be able to live righteously. We will be able to focus on spiritual things, and we will be able to please God. Believers who does not led by the Spirit can never have or manifest as spiritual life. Yan po ha. Mananampalataya tayo. Sinasabi natin ligtas tayo. Pero hindi naman tayo pinangungunahan ng banal na Espiritu Santo. Kailanman hindi natin may enjoy yung buhay natin spiritual. May enjoy lang natin yan pag tayo po ay pinangunahan ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga po, magmula ngayon, sa araw-araw pagising natin sa umaga, mahalaga na hilingin natin sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin na pangunahan tayo sa lahat ng ating landasin. Hilingin din natin na turuan tayo ng Panginoon na magpaubaya sa Kanya. Kasi kung walang pagpapaubaya,
wala rin mangyayari. Hanggang sa hinihiling lahat natin ang Panginoon na manguna sa atin, pero tayo naman ay matigas, ayaw naman natin magpatiuna o magpaubaya sa Kanya. Kaya nga po, mahalaga na hilingin din natin sa Panginoon na bigyan tayo ng kapakumbabaan at matuto tayo na magpaubaya sa pagkilos ng Panginoon sa ating buhay upang siyang manguna sa atin sa lahat ng ating landasin sa buong maghapon. At yan ay gawin natin araw-araw. Hindi lang ginawa natin minsan, tama na. So kailangan po maging matyaga tayo manalangin sa araw-araw upang sa ganon ay matiyak din na tayo ay pangungunahan ng ating Panginoon sa lahat ng ating landasin. So tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Thank you for watching the preaching, A Life in the Spirit. Stay connected, subscribe and follow us for more updates. May God bless you abundantly.